welcome to my vlog. Sarap talaga dito. Hi guys, welcome back to another video. So for today's video, meron tayong papalitan na naman panibagong budol sa motor natin. Ito ay ang windshield. Wala tayong gloves ngayon, so pupunasan lang natin siya mamaya. So ito yung itsura nya. Sheesh. Okay din. Naka neck mount pala tayo ngayon sa GoPro. So makikita nyo. So ayan, dalawang gamit natin. Isang camera dito para makita nyo ng mas maayos kung paano natin kakabit tong bagong windshield natin. So tara, samahan nyo ako. Kabit natin to. Dito na, nabili na natin. Budol na to eh. Kabit na natin. Mas maangas siya. Mas mataas siya ng konti. So tara, double check natin. Tapos muna natin dito to sa styro nya para hindi magasgasan. Diyan ka lang. Okay, ito muna gagamitin natin. Allen, hindi ko alam anong size to eh. Basta yung pasok dito sa bolts natin. Tapos simulan na natin baklasin. Luwagan nyo muna lahat ng bolts. Yung 4 na bolts. Tapos yung magkabilang sides, isang tornilyo muna yung tanggalin nyo bawat side. So isa dito sa taas, isa dito sa baba, kabilang side. Dahan-dahan lang, huwag nyo hayaang mahulog tong windshield na to. Tatago pa natin tong stock na to. So yan, 2 down. Okay, dito tayo mag-alalay. Alalay tayo ng bahagya. Op. Okay. Ako, lumipad na. Tanggal muna. Sa isa lang. Okay. Mamaya natin diskartehan to. Tingnan natin kung pasok ba. Parang hindi pasok ah. Okay, mukhang di-discarte tayo dito. Hindi sakto yung butas. Tingnan natin mamaya. So meron tayong mga ganito, plastic washer sa likod ng Lakiman na natin yung mga tornilyo. Okay, so isa muna. Yan. Alright. Higpit muna. Baka mahulog. Yari tayo dyan. Okay. Pati itong nasa baba. Para may kapit na siya both sides. Katakot. Okay. Okay, last one. Okay, pakapitin muna natin lahat ng screws. Okay, mukhang pumasok naman pala lahat. Mukha lang kaninang hindi pasok.
Ito ba? Okay, okay. Sneak peek. Mamaya na yan. Kabit muna natin. Higpitan na natin to. Okay. Konting higpit lang muna. Lahat ng sides. Konti lang. Konting higpit lang. Yan. Palapatin nyo muna yung mga screws. Tapos saka tayo maghigpit. Gawin nyo cross muna pag ganun. Cross para pantay yung yung higpit, para hindi mapwersa. Okay, wait. Ito nga pala guys, ang tawag dito H2C na windshield, pero hindi ito original. Lang to, replica lang tong nabili ko. Mas mahal kasi yung original, parang around 3,000 to 4,000. Ito parang kamukha na rin ng H2C na windshield para sa ATV 160. Kamukha na. Tapos okay naman yung build quality, makapal, pero mas manipis siya compared dun sa stock na windshield. Compare natin mamaya. Pitan ko lang to. Hindi naman kailangan dito guys na sobrang higpit. Sakto lang dapat. Katulad nung sa stock, hindi dapat sobrang higpit kasi mababasag. Enough lang na hindi siya mahuhulog sa rides, pag rides natin. Nga pala guys, di ko nabanggit sa inyo, nakabakal na tayo ng mga bolts. Yung kabitan nung dito para sa windshield, yung sa likod niyan, pinagkakabitan ng tornilyo. Pinalitan ko na, ginawa ko ng bakal kasi yung stock nito is rubber. Katagalan, rumurupok yung rubber na yun, kaya madaming nagsasabi na nahuhulugan sila ng windshield nila. Magpalit lang kayo nito ng bakal na para secure yung bolts nyo. Effective naman siya. Nakaka 4,000 kilometers na ako na hindi pa naman ako nahuhulugan. So yun, kabitan natin. Double check lang. Hindi pa kumpante sa higpit eh. Okay, mga mahigpit na to. Kunin natin yung stock. Compare natin yung quality. Yun, so kung mapapansin nyo, kung ating papansinin, ito na yung quality ng mas makapal ng kaunti yung stock. Kita ba? Sana kita sa video. Mas makapal talaga ng konti yung stock. Pero hindi naman sobrang laki ng difference. Sakto lang. Si aftermarket naman na yan eh. Okay. Mga okay din ah. Pumorma yung ADB natin. Sige. Kung papansinin nyo yung tangkad nya, yan, mas mataas siya ng kaunti. Siguro mga ganyan. Ang hirap tansyahin. Okay, final look. Check nyo rin dito sa cellphone. Sheesh. Okay. Umugi siya. Nice one. Nice budol. Okay. Pakita ko rin sa inyo close up kung tatama ba to sa ganitong side mirror, sa Street King version 2 na side mirror. Nakataas na yan na status. Baba natin. Tataas pa ba to? Yan yung itsura kapag nakababa. Ngayon, kapag nakababa yan, tignan natin kung tatama yung side mirror. Full turn. Sa full
Sa pull yung brakes ko. Sa pull tong brake lock natin kapag full turn. Pero sa kabila, so yun, bali sa pull siya, tatamaan yung visor nyo kapag ano, full turn. Tapos ito yung gamit yung ano, side mirror. Sa pull, oh. Yun, oh. Bang. So, what if pag nakataas? Testing natin. Taas natin. Sa pull ba? Ayan, hindi naman sa pull. Kabila. Hindi rin. Oh. Enough clearance pa. Full turn na yan. Kabila ulit. Dito. Ayan, oh. Okay pa yung clearance. So, ayun. Hindi siya advisable na nakababa. Kapag gusto nyo maging... Kung gusto nyo pa rin makaliko-liko ng full turn yung manibela nyo. Pero kung bago siya sumagi, parang enough na yung turn para hindi mo kailangan sumagad. Pero unless kailangan mo, itaas mo talaga to. Yan. Mas prefer ko naman siya ng mas mataas. Oh. Ayan, wala na, hindi na sa pull. Mas tumaas nga siya. Okay, panalo to. Yung montage lang natin. Mabilis ang montage. So, tara i-test drive natin to. Alright, test ride tayo. Test ride natin tong bagong windshield natin. Ito, medyo may humps pa dito. Alam ko last humps na to eh. Check natin. Op, okay din. Wala namang masyadong talbog. Mamaya labas tayo sa ano, highway para mas matesting natin. Oh, yung liwanag. Grabe, sana may nakikita kayo. Masyadong maliwanag. Tutok tayo sa araw. Dito tayo ngayon sa Santolan. Traffic. Rush hour na, alas 5 na. It's already 5:10 PM. Okay, crowded na nga dito. Ay nako, kung kailan tayo magra-rides, no, yung maling oras pa talaga yung pinipili nating rides. Well, ano lang naman, test ride lang naman to. Hindi naman tayo masyadong lalayo. Punta lang tayo sa, siguro sa Bridgetown. Doon tayo ulit pumunta. Para naman kahit pa paano meron tayong destinasyon, no? Okay, test ride. Nakataas tong windshield natin, ah. Since napansin ko na medyo mas mataas nga siya compared dun sa stock ng ATV 160 na windshield, mas pansin yung vibration. Yung vibration ng motor natin, mas kita siya, oh. Nagva-vibrate yung bandang itaas ng windshield. Siguro dahil bago to sa mata natin, mas napapansin natin siya. Okay, siguro dahil bago lang siya. Pero siguro try nating magbigay ulit ng feedback kung after a few weeks, siguro kung masanay tayo sa pagra-rides na ito na yung windshield natin, baka hindi na natin siya masyadong mapansin, 'di ba? Siguro dahil bago lang kaya mas napapansin natin. Pero yun nga, nakikita natin yung vibration ng natin ng ATV 160 natin. Ma-vibrate. Ayan, kita mo siya.
Wala, sige, pilit. Hala, sige, habol. Nandito na kami sa box, oh. Wag na kayong sumingit. Ang kukulit. Ang kukulit talaga ng mga tao dito sa Pasig. Sa looks naman, okay naman tong windshield. Pogi naman. Mas lalong pumogi yung Mark 7 natin. Okay, nakabike. Hindi siya aware na nasa likod tayo. Patience sa pagdadrive. Share the road. Okay, try naman nating ibaba. Okay, yan yung view nya kapag nakababa. Mas kita mo yung floor, oh, compared sa stock. Mas kita mo yung nasa harapan mo dito. Medyo nakabend kasi itong windshield na to. So parang pa-arc or pa-letter C na nakahiga. So talagang mas kita mo yung ano mo, yung nasa harapan mo. Kapag nakababa, di pa nakababa ng maayos to. Okay. Ayan, yan na yung sagad. Okay, mas kita siya, oh. Mas kita yung nasa harapan mo. Ayan, okay naman siya. Sturdy naman. Okay. Try nga natin sumingit-singit. Grabe, hindi na ata under to eh. Ay, wow. Madami. Sige, mamaya na tayo sumingit. I-accept na natin na talagang traffic dito. Ito nga palang daan na to para Rosario to, guys, ah. So from Santolan tayo galing. Ayan, papunta tong Rosario yung daan na to. Grabe, ang dami. Parang nagsisisi na ako na ngayon ako lumabas. Pag ganito, guys, i-off ko na lang yung ano, i-off nyo na lang yung idling stop ng motor nyo. Kasi pag ganitong aabante, tas hinto, aabante ulit, hinto, parang nakakairita eh. Nakakapanik kapag namamatay yung makina mo, tapos biglang umuusad yung traffic. Okay, hanap tayo ng spot. Ito yung itsura ng ADV natin kapag nakababa yung windshield. Pogi din, ano? Check natin sa malayo. Pang! Angas. Okay, angas ng ADV natin. Shit! Ang ganda ng upgrade na to, grabe. In terms of looks, ang lakas niya makapogi. Ba't ganito ang hirap naman iakit? Okay, yan, taas natin. Uy, ang ganda din. Ganda. Okay din, oh. Nice. Kuha tayo ng pang thumbnail. So itong idle nya, pag naka-idle tayo, ayan, ayun, no, kitang kita yung vibration. Siguro sanayan na lang to. Ma-vibrate naman kasi talaga to. Pero pag nasa takbuhan naman, okay naman. So siguro sa lahat ng mga gustong bumili nito, ilink ko to sa baba. Syempre, andyan lang sa description yung pinagbilan ko. So eto, guys, itong tawag dito, H2C windshield for ADV 160. Ayan. So kamukhang kamukha lang to nung original. Kasi for your information, guys, ano lang to, hindi ito original. Ang bili ko ata dito is around 1.3. May discount na yun sa Shopee. Pero ang SRP niya is 1.5. Comparing sa original, so ang legit na H2C windshield naglalaro around 3,750. Siguro depende na lang sa seller yan. Around 3,750 to 4,000 ang ganitong, ang legit na H2C na windshield for ADV 160. So may kamahalan siya na kung ano nyo. Kaya bumili ako nung ano lang, nung replica lang. Asan ba yan? Ito to. Ito ata yung binili ko. Ayun, no, around nasa 1.3, 1.4 kasama na yung vouchers. Ayan. Mung okay naman. Pasok na pasok naman yung sukat nya, yung sa screws, yung mga butas ng ano. Tapos yung pagkagawa ng material naman, mas manipis lang siya compare sa stock. I'm not sure kung ganito rin yung original na H2C, kung ganito lang din kanipis. Pero so far sturdy naman.
titignan natin after mga ilang rides kung papalya ba to or magkakaroon ng basag or what. Pero for now, okay naman siya for me. Ang lakas lang din ng dating niya ng motor natin lalo dahil dito sa windshield na to. So again, ililink ko lang din dyan sa baba kung gusto nyong bumili ng ganitong windshield. Meron nata ito smoke yung binili ko. Meron itim ata na ito yung black, total black talaga. Pero gusto ko kasi may nakikita pa kahit paano dun sa harap eh. So comment na lang di kayo kung may mga katanungan kayo about this product or siguro may mga suggestions kayo sa mga future contents natin. Huwag kayong mahiya. Saka sa mga shoutouts, huwag kayong mahiya mag-comment dyan sa baba. Pa-shoutout natin kayo siyempre. So yun lang siguro. Uwi na ako. Tapos na yung test ride natin para sa ano na to, sa product na to, windshield. So siguro makikita nyo naman to sa mga future rides natin. Makikita nyo naman lagi itong mga upgrades natin eh. So yun palang feedback na yun eh. So ayun, kita-kits na lang siguro sa mga susunod na vlogs. Uwi na tayo. Siguro samahan nyo ako, hatid nyo ako pa uwi. Enjoy nyo na lang tong magiging rides natin pa uwi. At siguro kung bitin kayo dun sa naging test ride natin, ayan ano, makikita nyo pa rin naman eh windshield natin, okay naman siya. Try natin pag mabilis. Kung matatanong niyo din pala yung ano, kung mas nakaka-deflect ba siya ng hangin compared sa stock, parehas lang eh. Hindi siya masyadong ramdam kasi hindi naman ganun kataasan, sakto lang. So kung i-compare natin siya sa stock, wala masyadong pinagbago, ganun pa rin. Ano lang, naiba lang talaga yung forma ng ano natin, ng motor. Yun lang naman siguro. Again, at the end of the day, budol pa rin naman to. Budol accessory. So abangan nyo na lang din yung mga ano, mga susunod na budol sa atin ng motor na to. Grabe, ito yung downside ng pagkakaroon ng ADB 160. Lakas mga budol sa accessories eh. Okay, pinapagawa na tayo ng traffic enforcer. Okay, sige po, thank you po. Again, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. I-ring nyo na rin yung bell para notified kayo sa mga susunod nating uploads. Again, this is Carl MK. Ride safe.